Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bago pa mauso ang mga rejuvenating set na naglipa na sa mga tindahan ngayon, bago pa ang mga skincare na iniendorso ng mga sikat na celebrity at influencer sa panahon ngayon, sigurado ako na marami sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola, tito at tita at pati na rin sina ate at kuya ang gumamit ng produktong ito. Ito ay ang Chinchansu, ang pambansang skincare ng mga tao noon sa Pilipinas, babae man o lalaki noong mga dekada 90 hanggang pumasok ang taong 2000. Nasa maliit lamang na lalagyan nito na madalas ay hindi natin maintindihan kung ano ang nakasulat sa likod nito dahil nasa Chinese characters ang mga ito. Pero kahit pa hindi natin ito maintindihan, walang alinlangang isang Chinchansu sa kumumpleto ng pagdadalaga at pagbibinata ng mga tao noon sa Pilipinas. Pero paano nga bang nagsimula ang Chinchansu at bakit hindi na ito sikat ngayon? Ano nga ba ang tunay na nangyari sa Chinchansu? Noon pa man, alam na natin na banidoso at banidosa na ang ating mga lolo at lola, ang ating mga magulang, ang ating mga tiyuhin at tiyahin. Siguradong kahit noong panahon na kakaunti pa lamang ang mga produktong pampaganda at pampakinis, may kani-kaniya na silang paraan at gamit para ma-achieve nila ang malaporselanang kutis at glass skin na kung tawagin ngayon ng mga millennials at Gen Z. Mula sa toner, moisturizer, cream at foundation, yan ang madalas na ginagamit ng mga kababaihan sa panahon ngayon bilang parte ng kanilang skincare routine at beauty regimen. Pero noon, kadalas na isang produkto lamang ang pinagkakatiwalaan ng maraming babae man o lalaki, at ito ay walang iba kundi ang Chinchansu. Sa kagustuhang pumuti ng mga Pinoy noon, madalas ay nasa edad 14 pa lamang sila ay gumagamit na sila ng Chinchansu sa pag-asang puputi ang kanilang mukha habang sila ay nagdadalaga o nagbibinata. Marami ang naiengganyo na gumamit nito kahit pa hindi maintindihan ng lahat kung ano ang nakasulat sa lagayan nito. Kadalasan na ginagamit ito bago umalis ng bahay at syempre para sa kanilang skincare routine bago matulog. Kadalasan noon ay hindi sumasapat ang isang piraso nito sa kada Pinoy sa isang buwan. Ayon pa sa mga nakagamit sa Chinchansu noon, ito umano ang kanilang sekreto kaya nananatili silang bata at mukha silang mga bata. Pero kagaya din ng ibang mga produkto na meron tayo sa merkado ngayon, ilan sa mga gumamit noon ng Chinchansu ay may hindi nagustuhan sa mismong produkto sa tuwing ito ay kanilang gagamitin, at ito ay ang amoy nito na hindi umano kaaya-aya para sa ibang Pinoy. Pero hindi na ito mahalaga noon dahil ang mahalaga ay ang epekto nitong instant puti at instant kinis. Madalas sa mga probinsya noon, bukod sa Maxipil, Mena at RDL, Chinchansu ang palaging binibilin na ipabili sa mga tinderang mamamalengke sa bayan. Hindi pa nila kailangan ng bulak, moisturizer o ano paman dahil sa pahid-pahid lamang mula sa maliit nitong lalagyan, in an instant ay makikita mo agad ang diferensya at ang kutis mestiza. Noon, napakamura lamang ng isang piraso nito. Hindi ako sigurado kung magkano ito noon pero alam ko at sigurado ako na baka isang box na ang mabibili mo nito noon kung ikukumpara mo sa presyo ng isang rejuvenating set sa ngayon. Kung alam nyo ang presyo mga paps, i-comment nyo na lang sa ibaba ng video na ito. Ang Chinchansu ay kilalang facial cream noon na nagmula pala sa bansang Taiwan. Naging tatak Pinoy ito noon kahit pa hindi ito gawang Pinas dahil sa dami ng mga gumagamit nito. Naging bantog ang Chinchansu dahil sa may kakayahan nito makapagpaputi at makapagpakinis ng balat. Sino ba naman sa mga nanay at tatay natin ang makakalimot sa iconic na maliit na kulay pink na lagayan nito na kahit medyo malayo ka pa sa stante ng grocery ay mapapansin mo ito agad. Tiyak na sa tuwing makikita ito ng mga batang 90s ay very nostalgic para sa kanila.
Pero alam nyo ba na ang Chinchansu sa kabila ng kasikatan nito ng maraming taon ay nahaharap pala ito sa legal battle sa loob ng 30 taon. Si Elidad Ko ng KEC Cosmetic Laboratory at Somerville General Merchandising ay nakipaglaban para sa trademark ownership ng Chinchansu. Naging isa ito sa mga pinakapinag-usapang agawan ng trademark sa Pilipinas. Bukod dito, marami ding kinaharap na issue ang Chinchansu dahil naman sa mga sangkap na taglay nito. Dahil sa hindi mabasa ng marami sa atin kung anong nakalagay sa lagayan nito dahil na din sa nasa wikang Chinese ito, kung ita-translate ito sa Ingles. Ang mga pangunahing sangkap pala nito ay TAC, petrolatum, titanium dioxide, sulfur, salicylic acid at nagtataglay ng vitamin A at E. Ang sulfur at salicylic acid ay mabisang lumalaban at nakakagamot ng tigyawat. Antioxidant naman ng vitamin E. Maganda naman para sa cells ng ating balat ng vitamin A, habang ang titanium dioxide ay may sunscreen properties. Dito sa Pilipinas, ayon sa Food and Drug Administration o FDA, hindi umano ligtas gamitin ang unnotified cosmetic product gaya ng Chinchansu facial cream with beta-carotene. Ang naturang produktong umano ito ay walang valid na Certificate of Product Notification o CPN as of January 2024. Ayon sa Book 2, Article 1, Section 1 of the Rules and Regulations Implementing Republic Act No. 9711, otherwise known as the Food and Drug Administration Act of 2009, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising, at sponsorship of any health product without the proper authorization from the FDA is prohibited. Dahil sa hindi umano dumaan sa maayos na proseso ang Chinchansu facial cream with beta-carotene, hindi nakakatiyak ang FDA na ligtas itong gamitin ng publiko bilang parte ng kanilang skincare routine. Malaki kasi umano ang posibilidad na ang mga sangkap ng produktong ito ay hindi akma para sa sangkap na aprobado lamang ng kinauukulan at mga doktor para sa isang cosmetic product. Dahil sa mga kasiraan na kagaya nito sa Chinchansu, marami ang nangamba at natakot na ito ay gamitin. Lalo pang nawala ng puwang ang Chinchansu sa mga cabinet ng ating mga nanay at tatay nang pumasok na ang mga makabagong produkto sa merkado. Mas marami ang tumangkilik sa mga bagong pampakinis at pampaputi sa panahon ngayon. Natabunan na ang mga nakasanayang mga produkto dahil naniniwala ang marami na mas epektibong gamitin ang mga bagong labas na produkto. Nabubuhay na tayo ngayon sa makabagong panahon. Kahit anong klase ata ng produkto ay pwede mong ma-search sa internet para malaman mo kung safe bang gamitin ang mga ito. Nagiging maingat na din ngayon ang mga Pinoy sa paggamit nila ng mga produkto lalo na kung hindi nila maintindihan ang nakasulat dito, partikular na kung Chinese ang pagkakasulat. Alam naman natin na hari ang China pagdating sa panggagaya at paggamit ng mga mapapanganib na sangkap kahit pa ikapahamak ng kanilang mga consumers basta sila ay kumita. Sa dami na din ng mga lumalabas na mga beauty products ngayon, mas marami tayong mapagpipilian kahit pa on a tight budget. Hindi ka din magdadalawang isip na gumamit ngayon ng mga produktong pampaganda dahil alam mong ligtas sa mga ito at sertipikado ng mga kinauukulan. Pero gayunpaman, ang Chinchansu ay mananatiling alaala ng mayaman at makinis na pagdadalaga ng maraming mga Pinoy. Hindi na ito mawawala lalo na sa alaala ng mga nanay at tatay natin na walang ibang hinangad kahit paman noon kundi ang kuminis at magkutis Amerikano. Sa ngayon ay may ilan pa rin namang gumagamit ng Chinchansu at tiyak na mas inimprove na ang pagkakagawa nito. Sa katunayan, marami din ang nagpapatunay na mas epektibo pa ito kaysa sa ibang mga beauty products. Wala namang masama kung nais mong gumanda o gumwapo basta alam mo na ang mga produktong ipinapahid mo sa iyong mukha ay ligtas gamitin at epektibo. Lalo na sa Pilipinas, marami ang naniniwalang basta maputi, maganda. Pero sana mag-iingat sa paggamit ng kahit anong beauty product. Ikaw Paps, anong kwentong Chinchansu mo? Maraming salamat po sa inyong panonood at kung natuwa kayo sa ganitong klaseng content, huwag nang mahiyang mag-subscribe at mag-comment ng inyong mga pa-shoutout at content suggestions. God bless at mabuhay ang mga Pinoy!